So eto na mga sangkay, bad news po ito ngayon sa Canada. Mayroon pong ginawa itong si Donald Trump. Pandaigdigang balita po tayo ngayon mga sangkay. Naku po, marami pa naman po tayo mga kababayan sa Amerika at Canada. Mayroon pong digmaan ngayong nagaganap sa pagitan po ng bansang Amerika at bansang Canada. Pag-usapan po natin mga sangkay ito dahil nga po putok na putok po ang balita ngayon mga sangkay sa dalawang bansa ito. Dalawang bansa, Amerika at Canada, dapat sana magkakampi, magkaalyado mga sangkay. Ngayon, nag-aaway. Bago tayo magsimula, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 million at road to 2 million subscribers na po tayo. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, pag-usapan po natin itong very interesting topic, no? Abay mga sangkay, nagkaroon na po ng matinding digmaan itong bansang Amerika at bansang Canada. So tingnan po natin mga sangkay kasi nagkakaroon po ng gantihan ngayon eh. Kamakailan lamang mga sangkay, ito pong Canada may matindi pong kamakailan lamang mga sangkay itong Canada mayroon pong matinding ginawa laban sa bansang Amerika. Nagkakaroon na po ngayon ng gantihan. No? Ayon po dito Prime Minister ng Canada, may response daw po kay Donald Trump sa pagpapataw niya po mga sangkay ng matinding kukunin sa mga negosyo sa pagdating po sa palitan ng mga produkto. Ngayon mga sangkay, ito po ang balita. So today, the United States launched a trade war again. Nagkaroon na po ng trade war. Ito po ay hindi digmaan sa pagitan po ng mga puwersang militar ng dalawang bansang ito, kundi bakbakan po ito sa pagitan po ng kanilang mga negosyo, mga produkto, o mga tinatawag po ito mga sangkay na trade war. Against Canada. Their closest partner and ally, their closest friend. Sabi po niya dito, pinakamalapit na kaalyado, ngayon pinakamalapit mga sangkay na banta sa kanilang bansa. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable, and we are polite, but we will not back down from a fight. Ayan na, we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. At the moment, the U.S. tariffs came into effect in the early hours of this. Ayan na, kumbaga, kukunan na po ng matinding taripa mga sangkay itong mga produkto galing po sa Canada. Pagdating po sa bansang Amerika, ngayon ito po yung response. Morning, and so did the Canadian response. Ito na. Canada will be implementing 25% tariffs. Mag-i-implement daw po ang Canada ng 25% tariffs. Ibig sabihin, yung mga produkto, 25% magbabayad po ang bansang Amerika sa Canada. So, medyo yan, mga sangkay, masalimuot, no? Parang ang kalaban tuloy ngayon ng Canada, o Against Amerika ay itong 155. Canada. Ngayon, ito po yung balita, mga sangkay, pinakabago. Ito. Ipatupad ang 25 Nagsimula na pong ipatupad ang 25% taripa ng Amerika sa mga produkto mula Canada Martes. Mga produkto galing Canada mga sangkay. Sinisingilan na po ni Donald Trump ng pagkalaki-laki. Ang dagok na dala nito sa ekonomiya at mga negosyanteng Pilipino at ang sagot ng federal government. Sa ulat ni Teresa Redula. Pasok. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal. But Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. Yan na. Hindi na po nagpatinag itong Prime Minister
ng Canada. Hindi raw aatras ang Canada sa trade war na sinimula ng Amerika. Gayunpaman, ayon kay Prime Minister Justin Trudeau, ang resulta ng mga taripa mula US, mararamdaman din daw ng mga Canadians. I won't sugarcoat it. This is going to be tough. Magiging mahirap daw po ito mga sangkay. Hindi lamang po sa bansang Amerika, kundi sa buong Canada. Sila po mahihirapan na ito mga sangkay kasi sigurado tataas po yung cost of living. Lalala po ng lalala mga sangkay. Lalong-lalo na ngayon mga sangkay, sisingilin na po ang mga produkto galing sa Canada ng pagkalaki-laki. More than 20% daw po mga sangkay from America at galing naman po sa America to Canada, 25%. Even though we're all going to pull together because that's what we do. Marites nang magsimulang patawan ni US President Donald Trump ng 25% taripa ang mga produkto mula Canada at Mexico. 25% sa Canada at Mexico. Pati na rin ang 10% buwis sa energy products na papasok ng Amerika. Ang mga taripa, ikinababahala ng mga Pilipinong negosyante sa Canada. Mga veggies pala galing sa US. So, meaning, pag nag-increase yun, mag-increase din ang prices natin. Mismo. Lalala po mga sangkay ang problema ngayon sa Canada. Hindi lang sa Canada, pati Amerika. Kasi trade war po ito eh. Yung inflation, lalala po yan mga sangkay. Medyo maswerte pa nga po ang Pilipinas, di ba? Kasi papasa natin yun sa customers. So again, sila na naman yung magsasuffer. Maging mga mamimili, iniisip na rin kung paano maapektuhan ng mga taripa ang kanilang mga pang-araw-araw na bilihin. Ang sweldo naman hindi nag-i-increase. Let's say, ang old pension hindi naman tumataas. Ang CPP hindi naman tumataas. Pero ang presyo tumataas. O kita nyo na, hindi lamang po sa Pilipinas nangyayari itong pagtaas ng presyo. Actually, kahit po nung panahon po ni Tatay Digong, pataas po talaga yung presyo ng mga bilihin. Halos hindi po mapigil. Saan kukuha ang mga tao ng gagastusin? Saan kukuha ng ibibili? We're neighbors with over there and we can't really help anything, so we're gonna have to support ourselves and come together as Canadians. Ayon sa White House, ang mga taripa, tugon daw sa kakulangan ng resulta sa mga aksyon ng Canada at Mexico laban sa mga illegal na droga na pumapasok sa kanilang border. May dahilan naman pala talaga si Donald Trump. Maanghang naman ang mga salitang binitawan ni Trudeau laban sa Pangulo ng Amerika. They're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Even the excuse that he's giving for these Paris tariffs today of fentanyl is completely bogus, completely unjustified, completely false. Tugon ng Ottawa, ganting taripang nagkakahalaga ng 30 bilyong dolyar sa mga produkto mula Amerika. Naku po. Tatargetin din daw nito ang adisyonal na $125 billion na halaga ng mga produkto sa susunod na 3 linggo. Kung hindi babawiin ng Amerika ang mga taripa. Nako. Dagdag ni Trudeau, sinimulan na ang unang bahagi ng retaliatory tariffs ng Canada. Pero si Trump, tutugunan daw ang Canadian tariffs ng patong-patong na dagdag taripa. Naku po. What he wants is to see a total collapse of the Canadian economy Grabe. because that'll make it easier to annex us, is the second half of his thought. Now, first of all, that's So, ang gusto na makita ni Donald Trump, pagkaroon ng total collapse ang ekonomiya ng Canada. never going to happen. So, hindi daw yan mangyayari. Sabi po ng Prime Minister nila. We'll never be the 51st state. Ang pulso ng komunidad. We just have to kind of come together as a nation and just try our best to kind of support our own, and maybe things will change and we won't need to be reliant on another country. This is the time that the Canadian citizen or the Canadian people will get together and love the Canadian products. Teresa Redu. Grabe itong nangyayari ngayon mga sangkay. Itong digmaan na ito, malala ito kasi trade war po ito eh. Ang maaapektuhan nito, yung mga kababayan ng magkabilaang kampo. Sila magsasuffer po na ito mga sangkay. Siyempre, tataas po yung mga bilihin yan. Diyos mio marimar. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Nagsimula na nga po ang digmaan ng US at Canada sa pamamagitan po ng kanilang mga palitan ng negosyo. Ako po. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.